Ayan. Hello, class. I hope you're doing well after ng medyo mahaba-habang bakasyon sa subject natin. Ayan. And it's good to be back para ulit akong bumalik sa no, sa first day of um, first day of semester. Nag-a-adjust na naman ako. Ayan. So, let's start our lecture. And first lecture for midterm is Understanding Sexual Harassment and Paraphilias. Excuse me. So, it is very an interesting lecture kasi hindi lang naman nangyayari ang sexual harassment sa workplace. Even sa school, nangyayari siya, no? Okay, so, asan na yung kon natin? Study maths. Okay. So, ang sexual harassment, hindi lang siya about learning yung mga legal definitions. But we are analyzing yung mga power dynamics, yung gender roles, and also yung institutional culture. So, let us define ano nga ba ang ibig sabihin ng sexual harassment. Okay, so sexual harassment, unwelcome sexual advances, requests for favors, and conduct of sexual nature na pwedeng mag-create ng hostile or offensive environments. Okay, so sexual harassment is an assertion of power. Yung legal definition niyan nagfo-focus doon sa unwelcome conduct. So, sociologically, tinitignan natin kung paano nare-reinforce yung gender hierarchies and paano siya nagki-create ng barrier sa equality in public and professional spaces. So when we say unwelcome factor, yung conduct hindi siya mutually agreed upon. Okay? Walang mutual understanding kumbaga. So either isa sa kanila, sa two parties, women and men, o man and woman, kunwari, isa sa kanila pwedeng nanghaharas, yung isa siya yung victim. Ngayon, dahil nga sexual harassment, isa dyan is hindi siya in favor doon sa ginagawa ng isang tao sa kanya. So, it doesn't matter kung yung harasser or yung nanghaharas is joke lang yun para sa kanya. What matters is yung paano yung behavior nakaka-affect doon sa victim and also sa environment. Okay? So, we have here two kinds of sexual harassment. Una, we have the quid pro quo. So, si quid pro quo, Latin for this, for that. Yan yung Latin, Latin word niya is quid pro quo. Ang meaning niya sa English is this for that. Ito para doon or para dito. Yan. So, quid pro quo is strictly about yung abuse of authority. So, nangyayari yan kapag ang isang tao is submissive siya or meron siyang rejection of sexual advances na pwedeng gamitin as basis for employment or academic decisions. O, diba sabi ko kanina, ang sexual harassment, hindi lang yan nangyayari sa trabaho. Nangyayari din yan siya sa school o academic. So, real world examples. O, kunwari, sabi ng manager sa katrabaho niya, mamimili ako ng bagong supervisor next week. Kung pupunta kayo sa bahay ko mamayang gabi, sa inyo na yung trabaho. Yun, the promotion. Promotion pero may presyo. Pag school naman, yung professor sasabihin niya sa student na babagsak sila sa final exam unless yung estudyante makikipag-date doon sa professor. Bye-bye! Okay, sorry dun sa commercial. Nandyan yung baby ko. Ayan. So, ang mangyayari dyan, syempre, parehas ayawan natin. Magre-refuse tayo doon sa sexual advance na galing sa boss natin or sa professor. And the next day,
yung work hours nila, kumbaga, pag-iinitan na sila, parang ganon. Next, hostile work environment. So, this is more subtle and pervasive. Hindi siya nagre-require ng direct deal. Instead, meron siyang overall atmosphere na nagiging toxic na and nag-i-interfere na siya or parang somehow nagiging part na siya ng person's ability to work or learn. Okay? Ibig sabihin, kapag nakaranas ng sexual harassment, nagiging demotivated siya. Bukod sa demotivated, hindi siya na ganun ka-active kagaya dati. So, example, repeated na catcalling, or may mga sexual jokes or may mga persistent comments tungkol sa isang katawan ng tao sa pananamit niya. Kahit nasabihin na tama na, nakakasakit na kayo, parang ganun. Hindi pa rin sila tumitigil. Hindi pa rin siya tumitigil. Another is visual or digital conduct. Nagdi-display ng sexually explicit pictures or posters. Yan. Nagsisend ng mga unsolicited na mga sex messages or memes sa mga colleagues or sa mga kaklase. Or minsan, accidentally, parang sasadyain niya na saktan yung isang tao. Maharangan, ganun. Or meron yung mga mananakit na mga ganyan. Okay, so, always remember class, no, kapag sinabi nating quid pro quo, it always involves sa mataas, superior, and a subordinate. Mataas at yung subordinate. So, pwedeng supervisor yan, pwedeng coworker, or even clients, professors, kaklase, pwede din. So, yung frequency ng quid pro quo, ay mali, sorry. So, ang quid pro quo, ang involved dyan is yung mga managers, mga professor, ganyan, mas mataas. Madalas yan, isang beses or dalawang beses mangyari. So, they tie to a specific benefit or threat para lang kumagat ka. Pag hindi ka kakagat, merong ibang consequence. Parang ganon. Pag hostile work environment naman, anyone can do sexual harassment. Pwedeng supervisor, instructor, or professor, pwedeng kaklase, pwedeng katrabaho, pwedeng kaibigan, or even yung clients. So, usually, pero hindi palagi, kailangan ng pattern of behavior. Parang, minsan nga, bullying na to pasok siya Or also, tied to a overhaul vibe na, kumbaga, yung comfort space mo nakukuha na, natutoksikan ka na. Okay? Next topic. 3 types of harassment. Yan. Okay, so sa sexual harassment class, no, it is very important na ma-emphasize natin na itong mga types of harassment are not just misunderstandings. So, ginagamit tong mga to para ma-assert yung dominance and ma-reinforce yung gender inequality. Okay, so una, we have the verbal harassment. So, verbal harassment, very common siya na type of harassment and madalas siyang ginagamit. Unfortunately, ito yung most normalized form of harassment. Nakakalungkot naman to. Most normalized. Ibig sabihin, normal na yan sa environment. Medyo maano ako ngayon sa mga ganito kasi ayaw ko talaga ng harassment. Kasi I've been a victim of harassment before. Pero okay lang. Nakaka-move on naman na ako. Kaya ko siyang i-discuss. Yan. So, this is the most normalized form of harassment. So, mostly, it serves to objectify yung individual and reducing them to their physical parts or sexual utility. Kumbaga, feeling nila wala na silang silbi because of this verbal harassment.
So, yung sinasabi ko kaninang catcalling and compliments, paulit-ulit na kino-comment sa isang estudyante or sa isang empleyado about sa pangangatawan or sa pananamit, sa itsura, ganyan. And sometimes, sasabihin ng harasser na nagiging ano lang naman ako sa'yo, nagiging concern lang naman ako sa'yo kasi ganyan nga yung tingin ng mga tao sa'yo. At least naging honest ako, o di ba? Nagmamanipulate pa. Oh, it is not nice, okay, class? Kapag sinabihan mo yung kaklase mo na, yari, ang sapatos niya is, yellow, tapos neon, wala, sabihin mo, be, ang very bright naman ang outfitan mo ngayon. Very nakakasilaw. Ang ganda ng sapatos mo. Very shining, shimmering, splendid. Mga ganon. So, syempre, nakaka-offend. Yun nga yung sense of style niya. Ba't nyo pakikialaman, di ba? Yan. Another is sexualized jokes. So, you are telling dirty jokes or making sexual innuendos after being told na unwelcome sila. Alam nyo na yan, mga sexualized jokes. Minsan, may mga instructor na ganyan, na yung kay Congressman Sungtay, isa din yan, pwedeng sexualized joke yun na ini-imagine daw niya si Ann Curtis, and nag-init yung desire niya. Kahit sabihin niya na hindi siya considered as, para sa akin, as woman, pangit siya pakinggan. Yeah. Also, identity-based slurs. Gumagamit tayo ng derogatory terms regarding sa sexual orientation ng isang tao. Ito yung mga homophobic, mga transphobic. Yung kine-question yung manhood or femininity ng isang babae. And sa persistent pressure naman, you are continually asking someone na makipag-date sa'yo or tanong ng ano nga ba yan? Ano bang cellphone number mo? Ano bang Facebook account mo? Kahit na sinasabi na ayaw niya nga, ba't mo ba pipilitin? Okay? Verbal harassment yon. So, non-verbal harassment, it can be visual and digital. 'Di ba? Nakakalungkot, mayroon ng digital harassment. So, this type of harassment, nagke-create yan ng hostile environment. So, kahit na wala kang sinasabing words, nagiging toxic na sa isang tao yung harassment na ginagawa. So, sa digital age, nag-expand na yan sa cyber harassment. Kasi nga may mga social media, we are already in the technology era, so harassment goes to being digital. Yan. So, for example, na mga non-verbal, yung gagawa ka ng gestures, like for example, kikindatan mo, mga ganyan. Or may mga, ano pa ba, yung mga sexual hand gestures, ayoko siyang gawin. Sorry. Yun. Yung mga dirty finger, mga ganon, yan. Or, yung pagtititig pa lang, tingin taas baba, non-verbal harassment yon. And, ano pa ba? And other forms of gestures na feeling nyo nakakabastos. Okay, so visual pollution naman, under a non-verbal harassment, yung maghahang ng posters, yung mga calendars, or screensavers na sexually explicit or nag-objectify ng specific gender in a shared space. For example, sa kwarto mo, ganyan. O, naghahang ka ng poster ng babae na ano ba, di ba meron yung sa mga calendars, okay, yung pinagnanasaan, mga ganon. Okay, non-verbal harassment. Digital harassment, nagsisend ng sexual photos, unsolicited. Mga sexual memes, or mga emojis na pwedeng mag-form ng sexual, mga ganyan. Even sa social media. And also, stalking behaviors. Sunod ng sunod. Loitering. And, syempre, pag may nangi-stalk sa'yo, di ba, parang may feeling ng uneasiness, yon. Okay, non-verbal harassment yon, pasok siya.
Physical harassment, direct violation ng bodily autonomy. So, we discuss this as breach of the social contract of personal space. Ibig sabihin, wala ka ng freedom sa katawan mo. Yun bang bigla kang hinawakan nang hindi mo naman binibigyan ng consent to touch you. Or parang, antay to, yung bang maglilin na ganyan, yung bang chancing, yun, nanananching. Yun, isa siya sa physical harassment. Another is unwanted affection, yung mga neck rubs, yung mga parang pahaplos-haplos dito sa balikat, sa leeg, yan. Minamassage yung balikat or niyayakap yung isang tao kahit hindi naman siya niyayakap pabalik. Yun. Tapos ayaw niya, pero pilit mo pa rin. Ayaw na nga. Physical harassment yon. Blocking movement. Purposefully, hinaharangan mo yung daanan ng isang tao. Tapos hahawakan mo siya. Physical assault, any form of forced, puwersa na sexual contact, grabbing, or pinching. Okay. Ano pa ba? Yan. Next topic. Ayan. So, even sa bahay, meron tayong mararanasang mga sexual harassments. Wait lang. Maulog na yung ano ko. Ayan. So, at home, sa bahay natin, ang nare-receive nating sexual harassment are jokes from our family members or comments about sa katawan ng isang tao. Sabi ko nga kanina, 'di ba, ang verbal harassment is being normalized na. Mukha na siyang normal. So sa bahay natin, nasasabi na, ang taba-taba mo na, Tiffany, mga ganyan. Sa loob-loob ko, masakit. Hindi ko siya matanggap. Yan. Kasi nga, parang hindi ko pa, parang, ano ba, ganito nga yung katawan ko, nanganak ako, mga ganon. So, that is a form of sexual harassment. Also, unwanted touching. Yung isang relative na parang ayaw mong hinahawakan ka, pero sige pa rin, mga ganon. Pressure for sexual activities. Kapag ka may partner, pinipilit siyang makipag-sex kahit hindi naman gusto nung partner niya or ng asawa niya. And also sharing explicit material. Yung isang family member, nag-share siya ng images or videos, for example, mga sex scandals na walang consent mo. Bigla na lang niyang pinakita sa'yo. Type of sexual harassment yun. Sa school naman, yung sinasabi ko, yung catcalling, minsan sa school may naririnig ako, hindi ko nasasabihin kung ano yung mga yon kasi baka gayahin nyo, charing. Yan. Catcalling, yung mga parang may, anong tawag nito? May pangalan yung isang tao sa inyo. Kunwari, maitim. Sabihin nyo si negro, mga ganon. Unwanted advances, tanong ng, pwede ba tayong kumain sa labas? Kunin ko yung number mo, kunin ko yung Facebook mo, ayaw nga ng student. Yan, sexual rumors, nagchichismis ng hindi naman totoong istorya, kumbaga, tungkol sa sexual behavior ng isang tao, and inappropriate jokes. Yung teacher or student, nag-joke siya sexually based sa sex, ayan, and nagkakaroon ng uncomfortable environment. May naalala lang akong instructor dito, yan, and hanggang ngayon ganun pa rin siya. Okay, so I hope no class, kapag ka-uncomfortable kayo sa mga professors ninyo or even sa students, pwede kayong lumapit sa PACC, sa guidance, or sa CSLD. Don't worry, I assure you na anonymous kayo palagi. Yan, mapatawag na lang yung teacher. Yan mo siya dyan.
Okay, so sa workplace naman, ayan, workplace and peers naman. So, ito yung leering na tinatawag, tinitignan yung katrabaho ng up and down kasi nga sexy o kaya gwapo, ganyan. Or making comments doon sa appearance ng employee na nag-i-imply or nagsasabi ng sexual interest. O, for example nga na, wow, yung damit mo, putok ka dyan, girl, mga ganon. Okay, punishing for rejection dahil nga nireject mo yung kagustuhan ng isang boss mo or ng isang empleyado mo, nagkakaroon ng problema sa trabaho mo ngayon, pinaparusahan ka. Hindi ka pwedeng mag-overtime o kaya hindi ka pwedeng umuwi ng maaga kasi yung request nila na sexual advance hindi mo pinagbigyan. Another is sending mga emails na may kasamang mga nudes, mga ganyan, or anything na nagsasabi na nahaharas ka via company channels. Yan. Sa groups naman, yung friends mo, pinipressure ka to engage sexual acts. Ship. Tinatawag nila, kayong mga Gen Z. Ship. Sabi nyo. Yung ship na natin siya kay ayaw niya nga. Tapos pinipilit nyo. Diba? Or inaasar mo yung isang tao tungkol sa sexual history niya or preferences sa hindi magandang pamamaraan, nakaka-degrade na ng pagkatao. Kaya another example yan ng sexual harassment. Or nag-distribute ka ng mga photos or videos ng isang tao na walang consent nila. Also, pinagchichismisan nga. Tungkol sa pakikipagrelasyon niya sa ibang tao din. Isa din yung sexual harassment. Uy, si Tiffany, nakikipagrelasyon siya kay sino ba? Kay Joy, parang ganon. Si Joy, lesbian siya. Yun, gossip about relationships na nakaka-hurt kay Tiffany. Yun. Next, mass media. Okay, so sa mass media naman class, objectification, ito yung pinoportray ng mga individuals, particularly mga babae, na nakaka-reduce ng sexual nila. For example, tingin tayo ng example. Okay, so sa objectification class, ang example niyan, kunwari, syempre mass media ang pinag-uusapan. Kunyari, nag-video ka, hindi mo kinukuha yung buong itsura or buong ng tao. Nakafocus ka lang sa isang body part niya. Tinatawag siyang body part shot. Nakafocus ka lang sa mata niya kasi doon mo tinututok kasi doon ka nasa sexualize or nagkakaroon ka ng desire according to Congressman Sungtay. Parang ganon. So, dahil dyan, nasi-strip away yung identity and humanity ng isang tao. Also, yung sa video games, yung mga female characters, kailangan nilang, parang nilalagay sila doon kahit na hindi naman talaga nakaka-contribute doon sa video game. Yan. Another is yung, ang tawag nito, yung tendency ng visual arts and literature na i-depict yung mundo i-depict yung mundo and also yung women from masculine heterosexual point of view. Mga ganyan. Or yung tinatawag na male gaze theory. Yung bang sa male gaze theory kasi class, ito yung lalaki, tinitignan niya yung female character as an object of desire. Yan. And then yung cameraman, if-frame niya yung shot at i-highlight niya yung katawan ng babae. Parang mula paa hanggang legs, papunta sa dibdib, mga ganon. So, tayong mga viewers, we are forced to watch the film through the eyes of the male lead. Ina-identify na natin yung desire kasi yun yung inaano nung cameraman. Yan.
Ganon siya. Yung male gaze theory. Okay, so, inappropriate content in advertising. So, madalas tong tinatawag na sex sells or nakasulat ko nga. Sex. Ay, ba't ganun? Bakit ganun? Hindi ko makita. Walang sulat. Ito. Sex. Sell. Binibenta. Yan. Hirap naman magsulat. Yan. So, sex sells marketing. Wherein yung sexual imagery, ginagamit siya to grab attention. Even if wala naman siyang kinalaman doon sa product. Advertising. Kunyari, merong ad for burger. Okay. Tapos ngayon, maglalagay sila ng babaeng sexy. So, anong kinalaman ng babaeng sexy? Babaeng naka two-piece bikini doon sa burger. 'Di ba? So, irrelevant sexualization. Another is subliminal innuendo, gumagamit ng slogans na may double meanings. For example, sabi na, ano ba example ng mga tagline ng mga company minsan? Yung sa Sogo, gusto ko happy ka. Parang mga ganun. Ano yun ba yun? Basta ganun. Mga ganung tagline. Gusto ko happy ka. Tapos Sogo Hotel. O, diba? Ano na meaning nun? Diba? Yun, subliminal innuendo. Fragrance ads naman, so ito yung nagdidepict ng intense, wordless sexual encounter. So, di ba pag inamoy yung fragrance, parang may desire, parang may sexual action, mga ganon. Yun, inappropriate content in advertising. Sexualized characters naman, tingnan ko lang yung ayan. So, sexualized characters naman, it refers to one-dimensional character na whose only personality trait is their sex appeal. So, meron tayong tinatawag na femme fatale or femme fatale. So, yung female character sa isang film or spy thrillers is namomotivate lang siya to use her sexuality para ma-manipulate yung lalaking character. Alam niyo yung nangaakit siya, yon. Yung bimbo-himbo trope naman, yung mga characters na nagpo-portray as physically attractive but they are intellectually dim. So, dahil dyan, nare-reinforce yung stereotype na you cannot be both attractive and intelligent. So, parang, ayoko kasi magbanggit ng actress no, dahil to sa YouTube, naka-upload siya. So, parang sexy ka lang pero wala kang ganito. Yun, bahala na kayo sino yung tinutukoy or sino yung naiisip nyo. Costume inconsistency. So, sa superhero movies, diba, ang mga lalaki, they are often covered in armor, ganyan. Tapos, ang mga female heroes naman, nakasuot sila ng sexy, parang Darna, mga ganyan, while fighting. So, doon may sexualized characters. May costume inconsistency. Okay, body shaping. Alam natin ang body shaming. Ang media, it often sets an ideal standard ng kung ano ang dapat mong ganda and then gagayahin mo yung taong nagpo-portray nung ganon. Okay? So, una, the makeover trope. So, yung mga pang-teenager na movies na kung saan ang babae ay pangit or walang halaga kasi nakasuot siya ng eyeglasses or magulo yung buhok niya. If you are familiar with Betty La Fea, yung mga ganong type, and then nakahanap siya ng success after transformation, nagpa-plastic surgery siya, mga ganyan, yan. Also is tabloid or best or worst beach bodies. May mga magazine na ine-emphasize yung flaws. Like for example, cellulite,
weight gain ng mga celebrities. Tinuturuan yung public na ang mga katawan daw natin ay hindi meant to be scrutinized and judged, pero kung ano-anong mga pictures ang pinapakita na nakaka-demotivate ng self-esteem ng isang tao. Another is yung fat suit comedy, yung gagamit ng mga matatabang tao sa magazines, sa movies or sa mga sitcom para yung character is siya yung katatawanan. Hindi pwede yon. Okay? Kalain nyo, yung parang usual na ginagawa natin araw-araw, meron pala tayong nagagawang harassment nang hindi natin nalalaman. Okay? Understanding paraphilias. Okay, so ano nga ba yung paraphilias? Pag sinabi nating paraphilias class, sexual interest siya na pwedeng mag-involve sa mga unusual objects, situations, behaviors, or individuals. So, meron tayong iba't ibang klase ng paraphilias. Okay. So, una is exhibitionism. Okay, so pag sinabi nating exhibitionism, no, so pinag-aaralan namin to sa psychology, mga psychological disorders. When we say exhibitionism, yung isang tao, ina-expose niya yung sarili niya sa public. Mapa train station man yan, park, hospital, ganyan, anything na accessible to the public. Ipapakita niya yung sarili niya, yung buong katawan niya. Wala siyang damit. Hubad, kumbaga. So, nangyayari to kasi yung victim meron siyang shock or fear. Voyeurism or tinatawag na peeping toms, naninilip. Naninilip or they use hidden cameras sa dressing rooms para makakita ng taong nagbibihis ganyan. And it is often a violation sa right to privacy ng isang tao. Next is frotteurism. Purposely, nirarab yung part ng isang tao sa crowded elevator or subway. Example, ako, meron akong nakrasyan or nagustuhan na tao sa elevator. Ngayon, nirarab ko yung kamay ko dun sa legs niya. Ngayon, frotteurism. So, yung victim, feeling niya, magugulat siya or parang clueless siya, tataka siya, ba't ako nirarab nito? Ganyan. So, it is also an abuse of public space. Next is pedophilia, zoophilia, and necrophilia. Iba-iba yan. These are strictly illegal, itong tatlong ito, kasi ang target, pag pedophilia, children. Pedo means child. Zoophilia naman, animals. Necrophilia is yung mga patay. Okay? And they are cannot legally or physically give consent. Kaya illegal siya kasi sa pedophilia, no, iaharas niya yung bata. Siyempre, hindi naman alam ng bata na harassment na pala yun. So, itatouch-touch yung bata sa iba't ibang parte ng katawan, mga ganyan. Lalo na, i-manipulate pa niya, sasabihin niya, tinatawag ka ng mami mo, yatid kita, bigyan kita ng candy, sakay ka na sa ganito. Siyempre, yung bata, mauuto siya. Wala siyang consent na maibibigay. Okay, kaya sinasabi siyang strictly illegal kasi yung rights niya, parang yung rights ng bata or nung nung rights ng bata or ng minor is hindi napapractice. Hindi niya nga alam, hindi siya aware. Zoophilia naman is animals. Hindi rin makakapagbigay ng consent yan. Hanggang sa ni-rape na. Ni-rape na nang-rape na siya ng kalabaw, ng kabayo. Ano ba dyan? Minsan nga manok na pabalita sa TV. Necrophilia naman is disease. May mga story na nababasa ko lang sa social media, no? Kapag daw pakiramdam, di ba, iniimbalsa mo. And then, feeling nila medyo mainit-init pa, kamamatay lang. Nire-rape daw nila. Daw. Allegedly. Hindi, daw. Yun ang sabi. Yan.
Next is, asan na tayo? Fetishism. Yan. So, sa fetishism naman, yung isang tao, na-achieve niya yung sexual arousal kung ang partner nila is merong sinusuot na specific na bagay sa katawan nila. Example, yung lalaki na aaraw siya kapag yung asawa niya nakasuot ng lingerie. Ganyan. Pag hindi siya nakasuot ng lingerie, naka-short lang siya, pero wala siyang top, hindi siya na-arouse. So, meron lang siyang fetish, kumbaga. Sadism and masochism, o S&M. So, kung napanood nyo na yung 50 Shades of Grey, example ito. So, in a clinical sense, paraphilias ang mga to. However, in a sociological sense, mayroong mga adults na nag-engage sa power play where they consensually, mayroong mutual agreement na magkakaroon ng roles of dominance and submission. O, di ba sa 50 Shades of Grey, ang dominant doon ay si Christian Grey. Ang submissive ay si, pangalan na niya, Anastasia Steele, o si Anna. Yan. Transvestic fetishism naman, arousing from cross-dressing. So, hindi ito katulad ng mga being transgender. So, a transgender person, nagsusuot yan ng damit to align yung gender identity niya. Pero yung transvestic fetishism, ginagawa niya lang to for sexual harassment. Next, nasaan na tayo? Sa kabilang slide. Yan. Ay, na-discuss ko na to. Transvestic, frotteurism, zoophilia, and necrophilia. So, how to counter sexual harassment. Yan. So, ano yung mga personal strategies mo para ma-counter yung sexual harassment? So, una, yan, kailangan. Saglit lang set, ayan. So, una, kailangan alam mong i-recognize and i-acknowledge. Kailangan maintindihan mo kung ano yung nagko-constitute sa sexual harassment and ma-recognize mo siya kung kailan siya nangyari. Yan lang Ang personal strategies kasi class, no, it is about reclaiming immediate control. Nakakaranas ka na ng sexual harassment, nasa sayo na yun paano mo siya papastop. Kasi nga nakaramdam ka na ng uneasiness. However, pinaka-importante is to tell students na meron yung burden na stopping a harasser should never rest solely on the victim. Minsan kasi sasabihin, no, ginusto mo din naman yan eh. Wala ka sa sitwasyon nung taong, yung victim, wala ka sa sitwasyon niya. Maybe, hindi na siya nakagalaw or nas-shock na siya, hindi niya na napastop yung harasser. Okay? So, always set boundaries. Use clear, non-negotiable language. Kailangan mong sabihin na I. Gamitin mo palagi yung I. I find that your comment is very unprofessional. Mga ganon. So, please, do not make remarks about my body again. Lucas the spider, Lucas the spider, Lucas the spider, Lucas the spider. Okay, sorry sa commercial. Lumating kasi yung asawa ko. Ayan. So, kailangan malakas din yung loob mong magsabi. Pero, syempre, kung hindi ganun kalakas yung loob mo, though I understand that, na minsan may talagang merong mga estudyanteng takot magsalita. Okay, pero please practice kasi, alam nyo yun, it will save you. Lalo na pag nalaman nung harasser na, ay, matapang ito, mga ganon. Next is documentation. So, in a legal or HR setting,
kailangan meron kang pruweba palagi. Hindi pwede yung, sabi kasi niya na ganito, ganyan. Sabi kasi niya, sumama ako. Sabi kasi niya, ganyan. Hindi pwedeng ganon. Mahirap i-prove yung ganon. So, kailangan meron kang mga resibo. Mayroon kang mga ah, evidences na ginawa yun sa'yo ng isang tao. And evidences are powerful documents para ma-save mo yung sarili mo at ma-convict yung dapat ma-convict. Okay? Galit na galit ako sa mga ganito. Yan. Next is the use of humor. So, merong soft deflection tool. Pwede mong sabihin na, alam mo yun, yung pabiro, pero may laman. Yan. Sinabihan ka na ng friend, girl, yung sapatos mo, super bright, shining, shimmering, splendid. Pag ginanon ka. O, syempre, gamitan mo din ng humor, no? Sabihin mo, at least may pambili ng ganyan, ikaw. Oh, diba? At least napapansin ako, ikaw. Yung mga ganon. Haluan nyo ng humor, no? Yan. Ano pa ba hindi ko na, ito, document incidents, okay na. Set boundaries, okay na din. Seek support, ayan. So, seek support. If ever na hindi nyo kayang na magsabi, you can ask for support sa friends, yan, sa family, para malay mo, meron kang friend na, ano, diba, yung, ang tawag nito, kaya kang ipaglaban, yan. O, meron kang friend na ganon, at least nakakatulong, no, para ma-stop yung harassment. Okay, next is organizational, community, and legal action. Okay, so organizational, community, and legal action. So, dito naman, nasaan na yun? Yan. So, ang mga organizations like schools, mga offices, meron silang duty of care. So, kung ang organization inignore yung harassment, ibig sabihin, kasali sila doon. Pwede mo silang idamay sa complaint. Okay? Kailangan merong zero tolerance in practice. Ibig sabihin, lahat ng rules applies to everyone. Walang exempted. Kahit yung mga CEO, kahit yung pinaka-president ng isang school or principal, kasama sila sa rules na yon. You have also have to be familiar with the rights. So, maraming regions or dito sa atin sa Philippines, yung Safe Spaces Act, nagbibigay yan ng specific na legal framework sa mga schools and workplace na kailangan sundin. Bystander intervention training. So, instead of just telling people na wag mangharas, may mga organizations na nagtitrain ng mga tao on how to interrupt a situation bago pa siya ma-escalate. So, kung kunwari, di ba meron yung mga ganyan, yung mga, ano ba tawag doon? Ganyan, help, yon. May mga training na ganyan para lang matulungan yung mga taong nakaharas or in need. Sa community support, itong level na to nagfo-focus sa social norms. So, kung yung community parang walang pake sa harassment, yung behavior, syempre, tuloy-tuloy yan. So, kung ang isang student, nakita niya yung classmate niya na naharas, pwede nilang gamitin yung 5 Ds ng bystander intervention. Una, be direct, speak up immediately, distract, create a diversion to interrupt the interaction, delegate, get help from an authority figure, delay, i-check mo yung victim after nung nangyaring harassment. Number 5, document, i-record yung incident kung safe to give to the victim. Okay, so promoting empowerment, we have to shift the culture from victim blaming or asking what they were wearing to perpetrator accountability, asking why yung harasser felt entitled to act. Ayan.
Ay, sorry, nandito. Ay! Sorry, wait lang nandito kasi yung baby ko. Okay, next is legal action. So, ito na yung pinaka-final. Kung yung mga internal systems like HR or yung school administration, hindi sila naging successful, pwede kang mag-file na ng case sa government. Yan. Para makuha mo yung justice na kinakailangan. So, we have this civil versus criminal case. So, kailangan ma-explain sa mga students or even yung, anong tawag nito, or yung mga empleyado na some harassment is a civil matter. Kunyari, damages lang, mga ganyan. Pero yung iba, kagaya ng stalking and physical assault, criminal matters na yon na involved na ang mga police, ang mga lawyer, ganyan. So, ang mga tawag nito, legal frameworks no for sexual harassment, may mga protection 'yan. So, meaning ang employer hindi kanya pwedeng i-fire basta-basta kasi nag-file ka ng harassment complaint. Meron at merong mga paraan. May mga protection like temporary restraining order, mga ganyan, na later on, madidiscuss natin yan sa mga susunod nating topics. Okay? So, that ends our discussion about sexual harassment and paraphilias. Okay, so thank you very much, class. I'll see you next week. Bye-bye.